But I say unto you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the judgment, day of judgment. Verse 37, by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, O God of Israel, Lord, thank you so much again for this privilege and opportunity to study your word. Lord, please help us, guide us, dear God. Na patuloy, O Diyos, na amin pong maunawaan ang katotohanan ng iyong salita. At patuloy, Diyos, na kami ay turuan na makapamuhay, Panginoon, bilang isang Kristiyano, Panginoon. Na ang Kristiyano, salitang Kristiyano, O Diyos, ay hindi po lamang po ito titulo, kundi ito, Diyos, ay aming patutunayan, ipapakita at ipahahayag, O Diyos. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. We pray, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita, ay amin pong makita, Panginoon, yung mga bagay na dapat po naming isaalang-alang upang kami, O Diyos, ay ganap na makapamuhay ng ayon po sa iyong kalooban. Muli maraming salamat, O Diyos. Kami patawarin mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang aming nagagawa sa iyong harapan. O Diyos, muli ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. You may be seated. Alam niyo mga kapatid, as believers in Christ, we must be careful and cautious of what word or communication proceed in our mouth. Napakahalaga po, mga kapatid, no, bilang Kristiyano, na tayo po ay maging maingat at maging mapagbantay doon sa mga salita at doon sa pakikipag-usap or pakikipag-communicate. Amen? Yung mga salita na lumalabas sa ating bibig. No? Sapagkat ang Diyos, ang kanyang salita ay nagbibigay po ng paalala sa atin. We as a Christians are the ambassadors for Christ. Meaning we are God's representative. Palagi, mga kapatid, nating na-mention po yan, nababanggit sa preaching, na tayo po ay representative ng Diyos. That's why we need to be cautious. We need to be careful in our testimonies. Amen? Na bilang Kristiyano, dapat alam po natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Alam po natin kung paano ito i-apply sa buhay natin. Salamat dahil may Bible, pero kung hindi naman natin binabasa ang Bible, hindi natin pinag-aaralan ng Bible at hindi tayo nakikinig sa preaching, baliwala po ang lahat. Eh sabi ng salita ng Diyos in James chapter 1 verse 22. Anong sabi ng Bible? Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own self. Amen? Ano nga't nakakapakinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo naman ito'y pinamumuhay? Dinadaya mo ang iyong sarili. No? Sabi nga ni Apostol Santiago, yan ay larawan ng isang tao na humarap sa salamin at nakita niya na siya ay may dusing, may dumi sa kanyang mukha, subalit pagdaka ay kinalimutan kung anong pagkatao meron siya. Yung po larawan, kapag ka ang isang tao ay naririnig ang salita ng Diyos, subalit ito po ay hindi po ginagawa sa kanyang buhay. Amen? Kaya mahalaga po, ulitin ko, mahalaga po na tayo ay maging maingat sa ating pong patutuo bilang isang Kristiyano. Like what I have said, mga kapatid, tayo po ay ambassadors, no, for Christ.
O, tayo po'y representative ng ating Panginoon. And when it comes to the aspect of good conversation and communication, we should be the one who will set an example. Walang iba, mga kapatid, na dapat ay mag-set ng isang magandang halimbawa, no, pagdating doon sa tinatawag na good conversation or good communication, kundi tayo na mga nasa Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng asahan yung unsaved na walang pagkakakilala sa Panginoon na siya'y magsasalita ng mabuti sa iyo. Amen po ba? No, hindi mo pwedeng asahan yung taong wala sa Panginoon na siya ay makakapagsalita ng mga bagay na mabuti at lalo tigit mga bagay na tungkol sa Diyos. Sapagkat siya ay wala sa Panginoon at hindi niya nauunawaan ang salita ng Diyos. Pero dapat nating malaman na tayo bilang Kristiyano, tayo po ang pangunahing halimbawa o dapat magbigay ng halimbawa sa mga tao, no, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Makita yung buhay natin na bilang Kristiyano, tayo po yung nagsasalita ng mabuti, na yung mga lumalabas sa ating bibig ay magagandang salita. Amen? Na bilang isang Kristiyano, hindi tayo masakit magsalita, hindi tayo magaspang magsalita, hindi tayo bastos magsalita. Hindi tayo walang pakundangan magsalita, kundi tayo po ay mabuti pagdating sa pakikipag-usap o dun sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Now, tayo po yung magbibigay ng isang magandang halimbawa. No? Kaya pansinin niyo po, mga kapatid, kapag ang mga taong wala sa Panginoon, no, ay nalaman na tayo'y Kristiyano, subalit tayo ay nakakapagbigkas ng mga salita na hindi dapat bigkasin ng isang Kristiyano, ang unang magiging impresyon ng taong wala sa Panginoon, Kristiyano ba yan? Akala ko ba sa Panginoon yan? Akala ko ba born again yan? Akala ko ba nagsisimba yan? Bakit nagmumura? Bakit chismosa? Bakit bastos? Nandiyan ba po kayo, mga kapatid? Bakit hindi maganda yung lumalabas sa bibig? Samantalang nagpapakilala na sa Panginoon. Yun ang magiging first impression ng mga taong wala sa Panginoon kapag nalaman nila na tayo Kristiyano na sa Panginoon, pero yung lumalabas sa bibig natin, evil communication. Kaya sana, mga kapatid, sa pamamagitan po ng pangangaral na mensaheng ito at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nawa ay maunawaan po natin na bilang Kristiyano, tayo po ang dapat na maging huwaran pagdating sa tinatawag na good or godly conversation or godly communication. That is the title of our message in this afternoon. Godly communication. Now here in this passage, we see that God is giving us instructions to make our communication be godly. According to verses 13 and 14 in Psalms 34. Keep thy tongue from evil
and thy lips from speaking guile. No? Anong ibig sabihin ng evil? Masama. When we say guile, ano sa Tagalog yan? Mapanlinlang na salita. No? Speaking guile. And in verse 14, depart from evil and do good, seek peace and pursue it. And now in Matthew chapter 12 verse 36, God warns us to be more careful in our words or communication that proceed out of our mouth. Because in those words, mga kapatid, which proceed in our mouth, whatever it is, whatever it might be, no, whether it be good or bad, someday, listen, we will give it account in the judgment day. And the judgment of God, mga kapatid, will depend on our communication or words which proceeded in our mouth. Because the Bible says in Matthew chapter 12 verse 37, for by thy words thou shalt be justified, by thy words thou shalt be condemned. O kaya po, nasa atin yan, mga kapatid. Kung ano yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, yun po ang ipagbibigay sulit natin sa Diyos. Ano man yan, whether it be good or evil, whatever it might be, mga kapatid, lahat po ng yan, magsimula sa pinakamaliit at maiksing salita na lumabas sa ating bibig, ipagbibigay sulit po natin yan sa Panginoon. Kaya salamat dahil ang Diyos ay palaging nagpapaalala po sa atin tungkol sa mga bagay na ito na bilang Kristiyano o mananampalataya ay maging maingat po tayo sa ating pananalita. Dahil sa pamamagitan ng ating pananalita o mga salitang lumalabas sa bibig natin, tayo po ay mahahatulan. Amen? Isang illustration po dyan is yung, alam niyo po yung tinatawag na Miranda rights. Kapag binabasahan yung hinuling kriminal, no, ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring makatulong sa iyo o maging laban sa iyo. Amen? O makapagdidiin sa iyo. Yan po ang larawan, mga kapatid. No, kaya kung anuman ang mga salitang lumalabas sa bibig natin, maaaring hindi naririnig ng mga kapatiran, hindi naririnig ng pastor mo, hindi naririnig ng asawa mo o ng mga anak mo, ng mga kapatid mo o ng kung sinong tao, pero naririnig ka ng Diyos. Amen? God is omniscient. Amen? Yes. God is omnipresence. Sabi ng Bible in Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So nangangahulugan, mga kapatid, na wala po tayong maitatago sa Panginoon. At kung sa tingin natin, may mga salitang nakakalampas na tayo'y nababanggit na hindi naririnig ng iba, pero wag po nating kakalimutan na mayroon pong buhay na Diyos na nakakarinig higit sa lahat. Yan po sana ang wag nating makakalimutan. Now, meron pong apat na bagay, mga kapatid, na gusto po akong ibahagi sa inyo. Now, here are those bad communications that Christians must not be involved. Apat lang po ito. No? Hindi na po natin patatagalin pa. Unang bagay, no, na dapat po nating isaalang-alang ngayong hapong ito na hindi dapat po tayo mapasali bilang Kristiyano is yung tinatawag na gossip. Amen? No, kasi sa panahon ngayon,
imbes na ang ating atupagin ay ang sarili nating buhay, inaatupag natin yung buhay ng iba. Amen? Oh. And are you still with me? Oh. Kita nyo, di ba? Kahit ibang taong wala sa Panginoon, alam na tama yon. Bilang Kristiyano, ang dapat nating atupagin ay kung papaano po tayo makakapamuhay ng nakakalugod sa Diyos. Amen? Kung papaano tayo makapagsasalita ng nakakalugod sa Diyos. Amen? Because we're talking about communication. Words that proceeded out of our mouth na balang araw, dun sa mga salitang lumalabas sa ating bibig, hahatulan tayo ng Diyos. Kaya ngayong hapon, sana mga kapatid, ay naiintindihan po natin kung ano ang pinatutunguhan ng ating pong mensahe ngayong umagang ito. So we are talking about gossip. Na bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, hindi po dapat tayo na-involve in that particular communication or evil communication. In Proverbs 16 verse 18, please. Proverbs 16 verse 28. Buksan po natin ang ating pong mga Biblia. In Proverbs 16. Sa Old Testament, mga kapatid, meron pong iba't ibang term na ginagamit pagdating doon sa tinatawag na chismis or gossip. No? Nandiyan na po kayo? In Proverbs 16 verse 28, babasahin ko po and please follow me as I read the passage. In verse 28. Ano po sabi ng Bible? A froward man soweth strife, and a whisperer separated sheep friends. Alam nyo ba na dahil sa pagiging chismosa o chismoso, marami pong relasyon na magkakaibigan o mag-asawa, kamag-anak, relatives ang nasisira. No, nagkakawatak-watak, nagkakaroon ng misunderstanding, nagkakaroon ng puot, galit dahil dito sa tinatawag na chismoso at chismosa. Hello, nandiyan po ba kayo? At yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit nagaano pa kaganda ang relationship ninyo, amen, ng kamag-anak mo, o ng kaibigan mo, o ng kahit na sinong karelasyon mo, kapag merong taong chismoso, chismosa, na pumasok sa gitna ninyo, tinitiyak ko po sa inyo, hindi nagkamali ang Bible, masisira ang relasyon ninyo. Alam ko po na alam niyo po kung ano ang aking ibig sabihin. Hoy, alam mo ba, nakita ko si brother doon sa may kanto ng punta, may kasamang babae, naka-holding hands. Diba? Nandiyan pa po ba kayo? Nakukuha niyo po ang ibig sabihin ng mensahe ng Panginoon? Sa simpleng bulong o pagsasalita ng mga taong ito na wala sa Panginoon. Okay, naniniwala wala sa Panginoon ng mga taong ito. Sila'y naglalayo na sirain ang buhay ng iba. At hindi nakakalugod sa Diyos
na kung tayo na mga nagpapakilalang Kristiyano o nasa Panginoon, ay mapapabilang dito sa grupo ng mga taong ito na walang inatupag kundi buhay ng iba. Sa totoo lang, marami tayong bagay na pwedeng pagkaabalahan. Pero bakit minsan ang tao masyadong interesado sa buhay ng iba? Alam niyo, ako po personally, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi kahit na may mga tao na minsan ako nakakasalumuhan ganito, minsan ibinabahagi sa akin kung ano yung kanilang mga nakalap na impormasyon sa ibang tao. Salamat sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon. Hindi ko para i-entertain ang mga tao ito. Lord, you still with me? Lalo na kung wala akong batayan, no? O pinagbabasihan dun sa kanilang mga sinasabi. At hindi po pwedeng magkamali ang Bible, mga kapatid. Amen? Diyan sa ating binasa. No? Hindi po pwedeng magkamali ang salita ng Diyos. A froward man soweth strife, and a whisperer separated sheep branch. Hindi po pwede magkamali ang Bible. Diba? Kayo sis? No? Ate Marian, Ate Bea, pwede kayong magkasira eh. Kapag may taong chismoso o chismosa na nanghimasok sa buhay ninyo. Diba? Sabihin sa'yo, Marian, alam mo, sabi daw ni Bea sa'yo, ang laki-laki mo raw. Masyado ka raw. Oh? Oh? See? Nakita niyo po kung ano ang nagagawa nito sa tao, most especially sa relationship ng tao. Kayang-kaya nitong sirain kahit na yung matibay na relasyon. Pero salamat dahil may Bible. Amen? Nagsasabi po sa atin tungkol sa katotohanan ito na dapat po nating iwasan bilang isang anak ng Diyos. Amen? In Proverbs 11 verse 13, Proverbs 11 verse 13. Mas maganda po kung naisusulat po natin yung mga verses na yan para makatulong po sa atin. Na sa tuwina ay aalalahanin po natin kapag hindi natin mapigilan yung ating bibig at tila ba nakukompromiso tayo na gusto nating makisawsaw o makisali doon sa usapan na hindi naman tayo dapat kasali. Alalahanin po natin ang mga bagay na ito. Nandiyan na po kayo? In Proverbs 11 verse 13, the Bible says here, a tale-bearer, what? Revealeth secrets. But he that is of a faithful spirit concealeth the matter. No? Ayan po ang makita po natin, mga kapatid. No? A tale-bearer revealeth secrets. Kaya sa taong chismoso at chismosa, ito po sasabihin ko sa inyo, tandaan niyo po ito, wala pong kahit na anong sikreto sa kanila. No? Kaya mas mainam na kung meron tayong sikreto sa atin na lang. Amen? Huwag na nating sabihin sa ibang tao. Kung meron ka man dapat pagsabihan ang Diyos. Amen? Huwag lang yung dark secrets. Amen po ba? Pero kung ang sikreto mo ay kagwapuhan, okay lang. Hindi naman niya maitatago eh. Biro lamang po. Lumalabas yan.
No? Pero mga kapatid, dapat nating maunawaan, no, na kung saan tayo bilang Kristiyano hindi dapat masangkot sa ganitong klase ng komunikasyon. No, na hindi tayo dapat nakikisali. Kung tutuusin, dapat hindi buhay ng iba ang ibinabahagi natin. Amen? Kundi dapat buhay ng ating Panginoong Jesucristo ang ating ibinabahagi. Imbis na gospel, gospel ang binabahagi natin. Mga kapatid, no, tayo po ay maging mapagbantay sa ating mga sarili. Now, let me remind you once again, sabi ng salita ng Diyos, every idle word, amen, that man shall speak, it shall give it account in the judgment day. Amen? Or in the day of judgment, lahat po ng yan, susulitin ng Diyos. Amen? Proverbs 18 verse 8. Proverbs 18 verse 8. Andiyan na po kayo? The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly. Kita niyo po, mga kapatid? Yung salita po ng chismoso, chismosa, yan po'y gaya ng isang sugat. Amen? Nasabi niya, and they go down into the innermost part of the belly. So, na nakakaabot, isipin mo hanggang doon sa innermost part. No, doon sa sikmura, nakakaabot. No? Eh, di ba, usually, kapag yung tao na dapa, na sugatan, ano sasabihin nung isa? Ay, wala yan. Malayo yan sa bituka. Di ba? Malayo yan sa bituka. Gas-gas lang eh. Di ba? So, ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mga kapatid, yung pagiging chismoso at chismosa, mapaminsala po yan. Mga kapatid, kaya niyang abutin yung pinakasukdulan. Magsisimula sa sugat, hanggang di mo namamalayan, yung sugat nagnanaknak, no? Hanggang sa susunod, magiging cancer na. Hanggang ang bottom line, hindi na kayang gamutin. Amen, church? Kaya dito po sa iglesia, na dinatag ng Panginoon dito sa lugar na ito, ako po ay umaasa at nananalangin sa Panginoon na sana po walang ganyang umiiral na komunikasyon dito. O walang kahit na anong issue na meron dito. Kung meron mang issue, yung ating paglilingkod sa Panginoon, ayusin natin. Amen, church? Hindi yung mapapa-issue na, alam mo, si ano, ganito, ang taray-taray. Hindi na pabati. O si ano, akala mo, sinong pagkaganda-ganda, mukha namang kamatis. Di ba? Mga kapatid, no? Kidding aside. Pero dapat po nating maintindihan na hindi po dapat nilalaman ng simbahan o ng iglesia ng Diyos ang ganyang usapin o ang ganyang klase ng komunikasyon. Sapagkat yan ay makakasira sa relasyon natin bilang magkakapatid sa Panginoon. At yan ang layunin ng kaaway. Wasakin at sirain ang iglesia ng Diyos. At kung tayo ay hindi magiging maingat, hindi natin namamalayan na yung sugat nakaabot na sa sikmura. Nakaabot na sa bituka. Amen, church? Be careful. Be cautious in your communication. Because time will come na ang lahat ng mga salita
na lumalabas sa ating bibig ay ipagbibigay sulit natin yan sa Diyos. Proverbs chapter 20, verse 19. Mas maganda po na maisulat po natin lahat yan. Proverbs chapter 20, verse 19. Nandiyan na po kayo, mga kapatid. Verse 19, ano po ang sabi ng salita ng Diyos? He that what? Goeth about as a tale-bearer revealeth secrets. See? Oh, kita ninyo. Inulit. Therefore, meddle not with him. Amen? Napakaliwanag, ha? Meddle not with him that flattereth with his lips. Pinag-iingat po tayo ng salita ng Diyos. Meddle not with him. Kung may nakakasalamuha kayong tao na ganito ang pag-uugali, na hindi mapakali kapag hindi niya pinapakialaman ang buhay ng iba, withdraw yourselves. Mga kapatid. Amen? Hindi tayo galit sa kanila. Hindi natin sila kinamumuhian. Actually, ang sabi ng Bible, inibig ng Diyos ang sanlibutan, pero tayo'y galit hindi sa kanila, subalit galit tayo sa mali nilang ginagawa. Amen? Sapagkat kung tayo ay hindi lalayo sa mga ganitong klase ng tao, maniwala man kayo o sa hindi, lilipas ang panahon, magugulat ka na lang na kung sino yung taong palagi mong kausap, ganun na rin ang ugali mo. Kapag ang taong palagi mong kasama ay bastos makipag-usap, magugulat ka isang araw, bastos ka na rin makipag-usap. Amen, church? Kapag ang kasama mo palagi mga sabungero, anong aasahan mo sa sarili mo balang araw? Ha? Oo. Isang araw magiging ganun din ang iyong conversation, ang iyong komunikasyon. Amen? Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kaya po sana ay nauunawaan natin ang mensahe ng Panginoon. Sapagkat hindi nais ng Diyos na tayo po'y mababilang sa ganitong klase ng mga tao. Kaya nga ang Diyos, sinangtify tayo ng Panginoon. Amen? Kaya ano sinabi ng salita ng Diyos in 2 Corinthians chapter 4, chapter 6, verse 4, be not unequally yoked together with unbelievers. Amen? Come out from among them and be ye separate. Touch not the unclean things, and I will receive you. Yan ang sabi ng Bible. At alam niyo mga kapatid, isa pang bagay po na sana ay makuha po natin yung hapong ito. Gusto ko pong bigyan ng emphasis ang tungkol sa bagay nito. Lagi po natin tatandaan, kapag ang isang salita o ang isang passage sa Bible ay palaging inuulit-ulit ng Bible, isa lang po ang ibig sabihin niyan. Ang bagay na yon ay napakahalaga at dapat pagtuunan ng pansin. Inulit. Kung inyo pong mapapansin, a tale-bearer what? Revealed secrets.
Kaya yan po ang matutunan natin. Yan ang mensahe ng Panginoon. Kung tayo po ay may pagkakatiwalaan, walang iba maliban sa Diyos. Opo. Kahit ako, hindi niyo ako pwede magkatiwalaan. Parang ganito yan eh. Ako, Ate Nicole, may tiwala ako sa iyo. Pero kay Satan, wala. Di ba? Ako, may tiwala ako sa inyo lahat. Pero sa Diablo, wala. Kasi, sino man sa atin, pwede tayong madaya ng kaaway. Kaya kung meron man, ulitin ko, kung meron man tayong dapat pagkatiwalaan, yun ay walang iba kundi ang Diyos. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Sa Panginoon lang, mga kapatid. Now, as I conclude, here in point number 1, in 1 Peter, chapter 4, verse 15, 1 Peter, kita nyo, hindi lamang po sa lumang tipan, mga kapatid, kundi maging dito sa bagong tipan ay sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos na dapat tayo mag-ingat sa mga ganitong klase ng komunikasyon. Nandiyan na po kayo. Verse 15. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos in verse 15? Sabi ng Bible in verse 15, "But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as what? Yes, busy body in what? Yes, exactly, in other men's matter." Amen? Amen, church? Napakaliwanag po ng salita ng Diyos. Sinong kausap ni Apostle Peter dito? Mga ligtas. Mga Kristiyano. No? Kaya ang sinasabi niya sa mga Kristiyano dito sa verse 15, "But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matter." Ano ang dapat? Verse 16, "Yet, if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on his behalf." Amen? Yung mag-suffer ka dahil ikaw ay may pinakialamang buhay ng ibang tao, wala pong glory ang Diyos doon. Hindi po nalulugod ang Panginoon. Pero yung ikaw ay mag-suffer bilang Kristiyano na naglilingkod ka sa Panginoon, ipinahahayag mo ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sabi ng salita ng Diyos dito sa verse 16. Ano sabi? "But let him glorify God on this behalf." Amen? Blessing. Kapag tayo po nakakaranas ng suffering, pero alam natin na yung ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos. Amen?
Oh. Amen, church? Kasi pangit ho. No? Makita sa isang Kristiyano na kaya siya nagsasuffer dahil may ginawa siyang kalukuhan. Amen? O meron siyang inargabyadong kapwa o ibang tao. Pero mas mainam na tayo bilang mga nasa Panginoon, kung mag-suffer man tayo, alang-alang sa Panginoon, yun po ay isang kaluwalhatian sa Diyos. At anuman ang mangyari, kung ang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos, maniwala po kayo, mga kapatid, nasa panig natin ang Diyos. No? Kahit majority ng tao sa buong mundo, hindi naniniwala siya kung tama ang ginagawa mo, yan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit mag-isa ka lang, maniwala ka, kasama mo ang Diyos. Hindi ka para mangamba o mabahala sapagkat nasa panig mo ang Diyos. And the Bible says, if God be for us, who can be against us? Mga kapatid, sana po ay naunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon ngayong hapong ito. Pangalawang bagay na makita po natin, what are those bad communications na hindi dapat po tayo maging involved? Number 2, lying. Ano sa Tagalog po? Yung salitang lying. Sisinungaling. Sabi nila yan daw yung gulay na laging niluluto ni Brother John. Lying. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin ay pagsisinungaling. In Proverbs chapter 12, verse 22, please. Proverbs chapter 12, verse 22. Say amen kung nandiyan na po kayo. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos in verse 22? Let me read. Sunod nyo po sa inyong mga Biblia, sabi po ng salita ng Diyos, lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight. At sasabihin ko sa inyo, mga kapatid niyo, yung hapong ito, na ito ang isang bagay na kung saan ay kinamumuhian ng Diyos. Na kapag ang isang tao ay sinungaling, masakit maparatangan na ikaw ay sinungaling. Subalit kung ito ay ginagawa mo, ikaw ay kinasusuklaman ng Diyos. That is abomination unto the Lord. Yung magsalita ka ng isang bagay, ngunit hindi naman totoo. That is abomination unto the Lord. Karumal-dumal po yan sa harap ng Diyos. Anyway, sino bang hindi nakapagsinungaling dito? Lahat naman tayo nakapagsinungaling. Amen? Lalo na nung bata pa tayo. Di ba, Brother Jeff? Nung nangungupit tayo sa mga magulang natin.
Madalas, nakakapagsinungaling tayo. Pero yun pala, mga kapatid, ang bagay na yun ay kinasusuklaman ng Diyos. Kaya salamat, dahil merong Bible, amen? Merong salitaan Diyos na nagsasabi sa atin na yung komunikasyon na yun o yung mga salita na kung saan ay nagpapakita ng katangiang ito ay hindi po kaaya-aya sa Diyos, kundi kasuklam-suklam at karumal-dumal sa harap ng Diyos. Kaya alam nyo, mga kapatid, ako'y naniniwala, listen, na wala pong Kristiyano na sinungaling. Amen, church? Wala po akong nalalaman. No? Kasi kung ikaw Kristiyano, hindi ka sinungaling. Amen? Amen, church? Alam niyo kung bakit ko nasabi na walang Kristiyano na sinungaling? Dahil ang sinungaling, yan po ay kandidato sa lake of fire. In Revelation chapter 21 verse 8, please open your Bible. Gusto ko po makita po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng takot sa Diyos na hindi gawin ang ganitong klase ng komunikasyon. Say amen kung nandiyan na po kayo. Ano po ang sabi ng verse 8? The Bible says here, follow me as I read. But the fearful and unbelieving and abominable and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and what? And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone. Mga kapatid, listen. God is not mocked. Amen, church? For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. He that soweth to his flesh shall reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall reap life everlasting. Kaya mga kapatid, sana nauunawaan po natin ang bagay na ito at nawa ang katotohanan ito ng salita ng Diyos ay makapagbigay po ng takot sa atin na huwag magkasala sa Diyos. Dahil uulitin ko po, hindi nagbibiro ang Diyos. Alalahanin po natin na ang buhay sa mundong ito ay hindi permanente. And when the judgment comes, sabi ng Bible, every idle word that men shall speak, he will give it account in the day of judgment. Wala pong exempted, mga kapatid. At lahat po tayo kapag namatay, haharap po tayo sa hukuman ng Diyos. Amen? At yan ang dahilan kung bakit ko po nasabi sa inyo na walang anak ang Diyos na
Sinungaling. Dahil walang anak ang Diyos na pupunta sa dagat-dagatang apoy or lake of fire. Huwag niyo po kung mamisinterpret. No? Iba po ang hell sa lake of fire. Ang lake of fire ay final judgment ng Diyos. Amen? Sapagkat yan po sinabi ng Bible in Revelation chapter 20 na lahat ng nasa impyerno na namatay na, kukuhanin ng mga anghel ng Diyos at hihaharap, no, in Revelation chapter 20, 20 verse 15, I think, of 14, no, ihaharap doon sa tinatawag na Great White Throne Judgment. At sila ay huhukuman ng Diyos. At kapag, sabi ng Bible in verse 15, ano sabi ng Bible? Buksan nyo nga po in Revelation chapter 20, katabi lang po. Verse 15. Ito po ang pinakamasaklap sa lahat, mga kapatid. Kaya, rest assured, mga kapatid, na tayo po ay totoong nakakilala na talaga sa Panginoon. Nandiyan na po kayo? Revelation chapter 20 verse 15. Ano sabi ng Bible? At siguro simulan po natin sa verse 21 para makuha niyo po kung ano yung aking ibig sabihin. Yung aking sinasabi pong judgment. In verse 11, ang sabi ng Bible, "And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them." Verse 12, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were open." Bakit books? Plural. Bakit books? Kasi kasama po ito sa bubuksan. Dun sa Great White Throne Judgment. Bubuksan din po ang Bible. Maliban sa Book of Life. Eh, sabi niyan, "And the books," nakasunod po tayo, "were open. And the another book was open, which is the book of life. And the dead," listen, "were judged out of those things." No? Anong pinagbabasihan dito? Judge out of those things. Ano yung isang aklat na binuksan? Bible. At yung isang binuksan, sabi yan, "And the another book, which was open, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which are written in the books." Amen? How many books? Ang Bible, mga kapatid? 66 books. Ngayon, ano po ang sabi ng Bible? According to their, again, sabi niyan, "And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works." Verse 13, ito po yung sinasabi ko kanina pa. "And the sea gave up the dead which were in it, and the death and" what? "Hell delivered up the dead which were in them." Nakakasunod po tayo. No? Yung lahat ng mga namatay na nandun sa impyerno ay kinuha ng mga anghel. No? "And hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works." Verse 14, "And the dead and hell were cast." Ano ibig sabihin dito sa verse 14? Yung mga namatay, no? At yung nasa impyerno, sabi diyan, were cast into the lake of fire. This is what? The second death. Now, in verse 15, itong pinakamasaklap sa lahat, mga kapatid. In verse 15, ito po sabi ng Bible, "And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire." Ito po ang isang
nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao, yun ay kapag hindi nasumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi sinabi po yun ng Bible, once na ang isang tao'y totoong naligtas, ang kanyang pangalan ay naitala na sa book of life. Pero ulitin ko po mga kapatid, wala pong anak ang Diyos na sinungaling. Walang anak ang Diyos na pupunta sa lake of fire. Amen, church. At sana po naunawa po natin ang bagay nito. No. Siguro dito na po tayo matatapos sa number 2. Hindi po natin kakayanin ito. Pero panghuling verse natin pong bubuksan. This is about the lying form. This is about lying in a form of action. Again, this is about lying in a form of action. Ano ibig sabihin? In 1 John chapter 2 verse 4. Again, in 1 John chapter 2 verse 4. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? No, ito po ang huling talata ng bubuksan natin. At hindi po natin kakayanin po tapusin ang mensaheng ito. So, amen po kung nandiyan na po lahat. In 1 John chapter 2 verse 4. Ano pong sabi ng salita ng Diyos? Follow me as I read. The Bible says here, He that saith, what? I know Him, and keepeth not His commandments is what? Yes, he is a liar. And what? And the truth is not in him. Bible po yan. Lying in a form of action. Ano ibig sabihin, Pastor? Kasi, kung ang isang tao ay nagsasabi at nagpapakilala na siya ay sa Panginoon at kilala niya ang Diyos, subalit hindi niya sinusunod ang Bible o ang kautusan ng salita ng Diyos, siya po, sabi ng Biblia, ay isang sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. And that is a lying in a form of action. Yan ako'y naniniwala na ang tunay na nasa Panginoon ay sinusunod ang salita ng Diyos. At yung hapong ito, mga kapatid, no? Sana po ay naunawaan po natin ang mga bagay na kung saan ay sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos tungkol sa mga komunikasyon na hindi po tayo dapat masangkot bilang isang Kristiyano. No? At ngayong hapong ito ay dinaramdam ko po, pero talagang hanggang 2 puntos lamang po tayo, at ako po ay nangangako na itutuloy po natin ito sa susunod na linggo ng hapon. Amen, church. No? At purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. And this is a title of the Lord's message in this afternoon, Godly Communication.